Hello guys, good morning. Buenos dias. So on the way na ako sa gym. Medyo late ako nag-start kasi medyo narinig nyo, medyo sinisipon pa rin ako. So actually I don't feel like going to the gym today. Pero siyempre una, bumabayad din ako ng membership ko doon every month, which is about, siguro kapag i-convert, siguro mga $50 or siguro mga 1,800 pesos, tingin ko lang. So on the way, yeah, so ayoko lang na kahit I mean like, kasi binabayaran ko, ayoko lang na hindi siya puntahan kasi nasasayang. Sigurado naman for sure. So kahit pa paano, try ko na lang napuntahan kahit medyo may sakit ako. Usually kasi I go there siguro mga 1 hour earlier, pero ngayon late na akong nagising. So ganyan yung mayayari. But anyways guys, I'll be walking there and I'll show you guys along the way. Welcome to my day, second day sa pag-vlog nito. So after ng gym, hopefully merong time to go to the beach. If not, then that's okay. Punta lang tayo sa go straight to work na lang. So ngayon yung oras is about 8. Wala akong watch sorry. Hindi ako nagdala. So siguro I think yung oras na rin right now is about 8:20. So hopefully by 10:30 matapos tayo para makapag-beach ng mga saglit bago bumalik sa bahay. So okay, bye-bye na. Talk ulit mamaya. So guys, parating na ako dito sa medyo lang, yes. So guys, on the way na ako ngayon sa gym. Malapit na yung ko. But siyempre gusto ko lang i-share yung surroundings ko dito. Napakaganda. Tingnan nyo. Mayroong restaurant dito. Actually maraming mga restaurant dito. So habang lumalakad ako, gusto ko lang i-explain or i-share din kapag paano ako bumabudget dito at saka magkano naman yung yung cost of living ko dito sa Mexico. So to be honest, I'm earning in US dollars and I try as much as possible. I mean, ayoko i-disclose yung income ko, but I try to live below my means. So siguro within $1,000 USD or less a month. And for me, it's more than enough. Kasi naman, at this point of my life, syempre, tinatry ko rin yung other things, saving money for the future. At saka kung ano pa yung kailangan kong gawin. So I just try to live here minimally. And to be honest, masilip ko pa yung pera ko dito. Kasi first of all, I experienced a lot of new things sa Mexico, in terms of their culture, in terms na may similarities din siya sa atin. And pagkatapos at the same time, nagugustuhan ko yung nature, maganda yung beach, maganda yung view, maganda yung scenery, na-enjoy ko naman yung pagkain, at na-enjoy ko naman yung mga connections na nangyayari dito, especially sa mga taong na-meet ko. I had a lot of friends that I met here. We share cultural differences, etc., etc. And then pagkatapos niyan, yun lang, na-enjoy ko yung life ko dito. I mean, in a way, parang iba siya sa Pinas kasi I don't know anybody. When I first moved here about 10 months ago, ako lang mag-isa. I did not speak,
I do not speak that much of Spanish except maybe yung basic words. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Kasi napaka-similar din naman sa ano natin eh. Sa culture natin eh. So, yeah, yun yung mga nangyayari. So, anyways, back to my day. Every morning, at least 5 or 6 times a week, I would make sure na pumupunta ako sa gym kasi the 10 months that I was here, to be honest, tumaba ako ng parang biglaan. I mean, before that, the most quote-unquote authentic food na na-try ko is wala talagang ano eh. Nothing can compare talaga sa authentic na Mexican food na na-try ko dito. So, I enjoyed it a lot. And hopefully one day I can share a lot of these foods with you guys. So, we will eventually get there. So, for now, balik muna ako sa gym. I mean, I'll try to get back to the gym again. And, talk to you guys. Yes. Hola. Hola. Kawawa yung aso. Sige na mga chong. Kita-kits mamaya. So guys, malapit na lang yung sa gym ko. So dito usually ako dumadaan. Ito yung kalsada. Ito yung bahay. 1 block away from the gym. Tapos, yun na yung way ko pa gym. Sana lang dun isang block. Oo. Ito yung view. Ang ganda dito. So, after konting lakad, siguro mga ano siya 20-25 minutes na lakad tapos andito na yung gym. So kahit na sinisipon ako ngayon, try ko pa rin pumupunta kasi una, bumabayad ako, ayaw kong sayangin. At saka pangalawa, sometimes you have to go out of your comfort zone din naman eh. So try ko lang pumunta kasi I feel so much better than what I was feeling in the last, few days na hindi ako nakakapag-gym. So commitment pa rin yan sa sarili ko. So I try to go at least 5 times a week. So hindi ako nakapunta kahapon, which is Monday at Sunday. So I got no choice but to go all the way till Saturday this week. So sige, dito na ako. Bye-bye. So ganito yung sa gym ko. Yung sa loob. Tsaka meron yung cardio. Film lang tayo guys para makita yung progress ng katawan. Laki-laki katawan. Laki as in mataba. Kailangan pa lang extra trabaho.
tapos na yung, actually tapos na ako mag-gym ngayon. So yung oras is 10 a.m. Ito na yung time na papunta na ako ng beach. Okay guys, so kakaalis ko lang ng gym. Siyempre nagpalit na ako sa sa tsinelas ko instead na sa gym or sa exercise shoes. Kasi ito na yung time na gusto ko na pumunta ng beach. Kasi usually after the gym, yun naman kasi yung palagi kong ginagawa. Kasi I like it, to be so close to nature. So bali, ni-enjoy ko yung time ko sa beach. Nagpapa-araw, meditate ng konti, isip-isip kapag saan ako pupunta sa buhay ko. But so far, enjoy ko naman yung moments. The fact na napadpad ako dito sa Mexico na hindi ko naman siya na-plano actually. It's just na based lang sa circumstances na napunta ako dito, and I feel like it's a blessing in disguise. And I am, really grateful na ganito nangyari sa akin at saka sa buhay ko. But, more onto that later. Lumalakad pa ako. And then I'll show you guys later the way on the beach. So, sige, kita-kits. So, galing sa bahay ko, now coming back from the gym, meron din, kapag pupunta ako doon, magdiretso ako doon, meron ding beach doon. Kaso lang naman is hindi siya free. Merong entrance fee. At saka I don't need to go there right now. Sa minsan gusto ko. Pero ngayon hindi ko alam. So sige, video na lang muna ako dito. Daily life dito sa Mexico. So guys, ganitong oras, 10 a.m. dito sa lugar ko, somewhere in the south of Mexico, nasa coast. Walang tao, so I feel it's good. Kasi naman mahilig naman ako sa peaceful. So siguro in a way this is the life. So ito yung mga restaurant na dinadaanan ko araw-araw. Minsan di naman ako kumakain dito kasi yung lugar nila is medyo pang tourist na, medyo mahal. So ganun lang. Ito yung isang lugar na paborito ko talagang kainan. Kasi not only na mura na, tsaka maganda pa yung mga tindera. So yep. So andito tayo ulit, pabalik sa paborito kong beach, which is yung Playa Carrizalillo. So kailangan lalakarin mo pa siya from dito, tapos maraming mga vacant lote dito, tsaka dito rin. Ngayon binibenta na nila siguro para ayaw nilang, or siguro i-develop nila para sa mga ibang tao sa ibang lugar. So yan. So bali yan yung paborito kong beach na puntahan dito sa lugar ko. Yan lang, kailangan lang umakyat pababa, pero yan naman talaga So guys, ganito oras, mga 10:15. So usually ganitong oras pupunta talaga ako sa beach. Tiyempo ko para mag-meditate or magbasa ng libro. So ngayon gusto ko mag-meditate kasi medyo may lagnat pa ako, and hopefully I will feel better after this session. So sige, baba muna ako. Ayoko malaglag so di na ako mag-film. So guys, ganito yung look forward ko araw-araw. After ko mag-gym, dito ako pumupunta. Ito yung isa sa mga pinakapaboritong lugar ko sa buong mundo. O dito lang mismo sa lugar ko. Tingnan nyo.
Ganda ng panahon. So guys, andito na ako ngayon sa beach. Yung next ko na lang na gagawin is kailangan ko mag-meditate at saka gusto ko rin syempre maligo na sa beach. Yun yung paborito kong gawin after mag-workout. So mag-meditate ako muna, so I guess I will see you guys afterwards. And just to let you guys know, usually mag-meditate ako is I like to keep my mind empty para yung ideas ko, tsaka yung flow of thoughts ko, at tsaka yung focus ko mag-i-improve. Kasi yun yung, I would probably say yun yung weak points ko ngayon. So I'm working well on that. So I'll see you guys in a bit. So guys, patapos na yung, tapos na akong swim, meditate, whatever it is that I need to do from the beach. So, yung next step sa akin ngayon is either uwi ako or hanap ng lugar na kung saan ako pwede kumain. Con permiso, por favor. Gracias. So, yun yung next kong tanong. Kakain ba ako? Hindi. Oras ngayon is 11 noon. So magsisimula ako ng work at 12 noon. So meron akong isang oras. So yung maganda dito is malapit lang yung bahay ko. So makakalakad-lakad ako at saka makahanap ng makakainan. So kita-kits mga chong. Akyat na ako. Daming aakyatin. Yan talaga. Yan sa beach. So guys, ito yung on the way back pabalik sa aking apartment. So dito merong tendita para siyang mini mart. Minsan dito yung mga tao nag-charge. Tsaka dito naman marami ding lugar-lugar, marami ding bagong bumubukas. Gaya nito, pizzeria, bago din. Pang turista, siyempre. Pero, ganun talaga eh. Kailangan kumita ng pera ng mga tao dito. Hola, gracias. Muy bien, gracias. Compa, ¿qué onda? Muy bien, lo siento, estoy mal, pero... ¿Sigues malo, güey? Sí. ¿Todo bien? ¿Ya comiste? Todo chingón. Ahorita, güey, estoy esperando primero con él. Ah, claro, güey. Está bien, los señores de narco. Chapo Guzmán. Qué padre. Dale, compa. Nos vemos. Agradecido, güey. Gracias. Buen día, Hola. Del dulce tierra. Yeah. Tayo dito. So, okay din gumagala-gala dito. Buenos Dias. Gumagala-gala dito pagkatapos after ng beach, chill lang. Humahanap ng lugar kapag saan ako pwede
makabili ng pagkain. Hopefully yung within budget lang. At saka at the same time yung masarap din. So ngayon, alam ko kung saan tayo bibili. So, tignan natin. Pawis na pawis talaga ako eh. At saka siguro tubig na rin galing sa dagat. So guys, andito ulit tayo sa Riconada. Pag tignan nyo, yun yung Super Pharmax, Farmacia. Yun, parang siya, parang yun Oxxo, parang 7-Eleven. So, didiretsuin ko lang doon na yung bahay ko. So, lalakarin ko na. So, bali, ito yung sa baba ng apartment ko. Dito merong kakainan. Para siyang karinderya. So, punta ako dito. Tsaka siguro dito na ako mag-order ng pagkain. ¿Es todas empanadas, no? ¿Todas empanadas? No, esas son embaradas. Así me dijo, ¿no? Ah, sí, este es barbacoa. Tapo. Ah, qué padre. Okay guys, so nakuha ko na yung empanadas natin. Ngayon babalik na ako sa bahay. So nag-take out ako ngayon kasi may sakit ako. Ayokong ayokong mahawaan yung ibang tao. So I think it's just better for me to go here all by myself. Pasok na lang sa bahay. Hola, buenos días! So yung ko yun, yung neighbor ko. So gusto ko lang pakita sa inyo yung sa taas ng bahay. So, bali dito doon ako gumagawa ng labada ko. At saka ito yung banyo na hindi pa tapos. Banyo din yung tawag dito. Tsaka minsan dito kami kumakain. Dito kami nagpa-barbecue minsan. Ayan sa baba yung bahay ko. Kwarto ko. Tapos sa opisina, mukuha tayo ng pinggan natin. Tapos, dito ko nalalagay. Hey guys, so ganito yung pagkain ko ngayong araw. Kumuha ko ng chicharon. Ay, actually, chicharon siya at saka merong beans at saka meron siyang sauce. At saka meron siyang tinatawag nilang quesillo. So, meaning, Oaxacan cheese. Isa. So, yung pangalawang in-order ko is yung bistec. So, meaning beef siya at saka quesillo at saka yung bean paste or frijol. At saka ito, yung panghuli is yung chorizo at saka quesillo. So tawag dito lahat puro empanadas. Ito quesillo at saka papas, meaning chorizo con papas, meaning chorizo at saka potatoes. So lalagyan ko na lang ng salsa tapos kakainin. So provecho everyone. So guys, welcome sa apartment ko. And this is the place where syempre dito ako nakatira. And first of all, simple lang yung kwarto ko. Meron naman akong private na CR, so for me that's one thing that's really important. Bakit ko kinakausap yung CR habang kumakain. So dito, gagawin ko lang is kukuha ko ng salsa, lagay ko sa empanadas ko at saka kakainin. So dito bago kumain yung sinasabi is provecho, yung equivalent is parang bon appetit ng French or something. Sa Pilipinas di lang ako sure kapag ano yung sinasabi kasi matagal na rin ako hindi nandun. Tapos parang hindi ko rin na-feel na kahit kumakain ako sa Mang Inasal or sa Jollibee na yung lumalakad siya yung tao tapos sasabihin lang na have a nice meal or something like that. Dito, yung tinatawag nila is provecho. And yun yung nagugustuhan ko. So, bali yung bili ko dito sa empanadas ko. So, bumili ako ng 3.
Altogether, it was 75 Mexican pesos. So, if you times it by 3, yun yung, yun yung cost niya sa Philippine pesos. So, this one is for 75 pesos each, I would say. So, again, provecho. Unahin natin yung chorizo con papas. Masarap. Sulit. And actually for 25 pesos sa Mexico, lalo na sa tourist place na nandito ako ngayon, it's considered very good. So, good surprise. Sa lasa, I would probably say, 6 out of 10. So meron talagang times na pupunta ako sa isang lugar, it's special, so I wanted to try it. At saka meron ding times na mas prefer ko talaga, local vibes kung saan kumakain yung mga lokal. Kasi ayoko na kumakain ng kasi fancy yung restaurant or may pangalan. Unless siguro kapag sikat siya dito sa lugar. Kapag siguro, let's say, been serving since 1930s or whatever. Yun yung mga lugar na gusto ko, traditional. Gaya nito, traditional yung pangluto. Anyways, kita-kits later. So guys, nagsimula ako ng work kanina 12 noon. So sa sobrang busy hanggang ngayon di pa ako naka-shower. So kung ano man yung binabad ko kanina sa dagat, yan, ito pa rin. So pero ngayon medyo mainit. So actually gusto kong lumabas. Tingnan natin kapag sa ilalim meron silang bentang bolis or agogo. Dito tayo ngayon sa labas ng bahay. Hanap tayo ng bolis. Ay, yung susi ko. Nabitawan ko. So okay din, maganda yung lugar dito. Chill. Medyo mainit ngayon pero ganun talaga. Naku, sayang. Walang swerte. Wala tayong bolis ngayon. So kapag walang bolis, edi okay lang. Hanap tayo sa iba. Baka doon meron. Try ko. Wala tayong bolis. Walang agogo. Pero merong ice cream. Okay na yan para sa akin. Masarap din yan. 25 pesos. So ganito. Bolis. Para siyang ice cream. Maliit lang pero masarap. Okay din kapag mainit yung araw. So balik na lang ako sa bahay. Balik sa trabaho. Ngayong hapon, mga chong. So on the way ako ngayon sa isang paborito kong lugar para manood ng sunset. So sige, tahan tayo doon. So medyo nagmamadali ako ngayon kasi late ako umalis ng bahay. Kakatapos ko lang ng work. 5:30 na ng hapon. So yeah, doon na ako magre-report kapag andun na ako. Sige.
So guys, ngayon lumalakad na ako on the way sa spot. Kapag saan ako pupunta, kapag saan ko titignan yung sunset. Ito kasi yung it's like one of the things that I really look forward to at the end of the day. Parang it's almost the same na parang pumupunta ka rin sa sa gym or sa beach. For me, it's just time for myself para mag-meditate, mag-relax. Para na rin, iniisip ko kung ano yung what's the future for me at this journey. Gusto ko lang ma-enjoy, at this point of my life. Kasi one day, alam ko, we're all going to die one day. Mangyayari yan. Mamamatay tayo. So before that time comes, gusto ko lang enjoy as much as I could, be as much as I could. So that's one of the reasons why I am taking my health seriously ulit. Before dati I did bodybuilding, powerlifting, boxing, this kind of stuff, but I never really stuck to it. Hindi ko alam bakit, or siguro maybe life just happened where one day I'm just, working in an office. Ganito nangyayari. So, for now, gusto ko lang muna enjoy yung buhay natin dito sa Mexico. So, yeah, on the way to see the sunset. Tingnan natin. So, actually, long way to go pa. I walk from here siguro mga hanggang sa pinakadulo, and then I will turn back. But for now, the sun looks good. Guys, ganda ng mga bahay dito. So okay din. Dito yung ko. End of the day. So nakita nyo yan? Kapag diretso nyo yan, dire-diretso. Hanggang dun sa pinakadulo, yun na yung Calle Guelatao. Yun na yung ko, on the way to the gym. So ayan, dito lang tayo. So guys, ito na yung spot. Yung papunta sa kung saan man ako manonood ng sunset. Ayan, napakaganda niya ngayon. Pero hindi pa ito yung view. Gusto ko panoorin yung sunset sa paboritong view ko talaga. Kung saan talaga ako maupo. Tinitingnan yung bagay-bagay. So siguro dito na. Puntahan natin. Makikita niyo na yung coast, diba? Hindi lang yan. Kailangan pang akyatin yan. Kailangan pang umakyat, pababa. So dito ngayon yung view maganda. Okay. So guys, ito yung lugar na sinasabi ko. Yung magandang view. Pero gusto ko pang I want to go all the way down. Para maganda yung pagbababa natin. Magandang lugar to, promise. Doon ako siguro bababa. Actually, maraming points na pwede ka mag-view ng sunset. Pero yeah, marami ding viewers. Ayun, wala tayong makokontrol dyan. Ang ganda kasi, paboritong lugar ko to. So guys, dito ako ngayon nakaupo, tinitignan ko yung sunset. So at this time, ito lang yung time na siguro sinasabi ko na na alone ako siguro with my thoughts, lahat ng iniisip ko. So syempre, marami akong nasa ulo, iniisip. Syempre, goals and dreams, part na doon. Yung second din is syempre, yung health ng parents ko, tumatanda na rin sila. At saka kung ano yung future para sa akin, so iniisip ko rin. So hopefully everything will be okay, and let's do it. Ito yung sunset, napakaganda.
hinihintay ko na lang na bumaba siya. And then afterwards, after bumaba yung sun, dun yung magic lumalabas eh. Kasi yung parang almost lahat ng nandito, kapag tingnan nyo, parang yung kulay niya mamaya parang magbe-blend yan. So yun yung nilook forward ko. Sobrang napakaganda. So ito na yung after ng sunset. Wala na yung araw. So at this point, usually yung ginagawa ko na lang is nag-iisip-isip ako. So ito yung time na para sa sarili ko na mag-reflect, feeling grateful, or depende man kung ano yung feeling ko dyan. So alright guys, I'll see you mamaya. So guys, tapos na ako manood ng sunset. And it's at this time na, you know, after ko mag-meditate, mag-isip-isip mga bagay-bagay. So at the end of my day, usually, I try to find ways to better myself as a person. You know, I do that first thing in the morning when I go to the gym. Some days late, importante hindi nagsiskip. Some days I don't feel like doing it, pero ginagawa ko na rin siya kasi discipline eh. Kasi if I just do everything, if I feel like it, then most likely walang bagay na mangyayari. Kasi if you ask me what I feel like doing, I would rather be not doing anything kasi gusto ko na lang mag-relax eh. But I try to find some ways. So now, try ko maglakad pabalik sa bahay at gumawa ng mga kailangan kong gagawin or gusto kong gawin at this time. But we'll see, anything can happen. Let's go. Hello guys, magandang gabi. Andito ako ngayon. Minom ng beer kasi tapos ko napanood yung sunset at saka yung sa iba-ibang lugar. So andito ako, kasama ko yung tropa ko. So tropa ko, mukhang Pilipina pero hindi. So, que padres tú. ¿Qué es eso? Ceviche Ceviche, ceviche de pescado. Ah, qué padre. Muy rico. Ese es nuestro tiempo cuando estabas y tú ni me miras. Ah, Chalino, no mames. Internet, hombre. Okay, so story time. So yung nangyari is pinanood ko yung, you know, after sunset sa favorite beach ko. Tapos nagkabanggaan kami ng yung ano, yung babaeng ina-eyeball ko. And then afterwards, napapunta kami sa cevicheria ng kaibigan ko. Kaya napainuman ako. So after nung nag-inuman kami, so long story short, so ganyan yung nangyari. Long story short, nag-extend yung inuman namin. And then, yeah, hinatid ko na si, shit, pangalan niya. Ayoko na lang sabihin, privacy. Yeah, so ganyan yung nangyari. After all, it was a good day. So natuwa naman ako.